Hi guys! Ito nga pala yung Quezon trip namin. Dapat magpo-falls lang kami, kaso ang daming gustong gawin ng mga kasama ko, kaya ang ending, nag-beach kami. After shift, nung bumiyahe kami, kaya talagang nakatulog kami buong biyahe. Ginising kami nila kuya kasi lunchtime na and nag-stop over kami para kumain. Sila na nga rin pala namili netong resto. Pagpasok namin, walang ibang customer kundi kami lang and ito yung food na available sa kanila. Umorder na rin kami tapos kumain na. After kumain, nag-retouch ako and yung iba syempre nag-CR kasi tutuloy na ulit kami sa biyahe. Say hi to my friends! Yung mga kasama ko sa Baguio, sila rin yung kasama ko sa Quezon. Sa Pagbilao nga pala kami pumunta and kung makikita nyo talaga, yung vibe niya is talagang probinsya na. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Mag-grocery sana kami kaso malayo na kami sa bayan. Kaya bumili na lang kami ng mga kailangan namin dito sa tindahan. After ilang minutes, nakarating na rin kami sa destination namin. And ayan, nagbababa na sila ng gamit. Yung travel namin dito sa Pagbilao is binook namin sa isang travel agency. Since nasa dagat kami, yung kinuha namin is tent accommodation. So provided na nila yung tent. Hosted na rin nila yung food, including breakfast, lunch, and dinner. Pati na rin yung mga activities na gagawin namin. Medyo nahirapan lang kami papunta kasi pababa siya. And ayan, nakarating na rin kami. Ang kulit kasi pag enter namin, yung vibes niya para kaming nasa Camp Sawi. After makausap ng tour guide, yung may-ari ng resort, ayan, nag-set up na rin kami ng tent namin. Dahil tanghaling tapat at sobrang init, ang ending, kumuha pa rin kami ng room. Nakatulog nga pala ako and hapon na nung maggising ako tapos ganito kagandang view yung bumungad sa akin. Mabuti na lang sagot nila kuya yung food namin kasi sobrang pagod kami. And ayan, pagkagising namin, nag-dinner na agad kami. After mag-dinner, free time na namin and mabuti mabait yung may-ari ng resort kasi siya pa mismo yung nag-set up niyan. Dahil may bonfire, syempre hindi mawawala yung marshmallows. Medyo nag-struggle lang kami kasi sobrang init nung angin nung apoy. After nun, etong mga kasama ko, pinag-moment kami ni Daddy. Akbay yan, akbay. Yan. Tapos, closer po man. Tapos tawa ko niya rin, tawa. Nag-start na nga yung inuman, kampay para sa tagumpay. Malalim na yung gabi and namatay na yung bonfire namin. Ayan, nagkikwentuhan na lang kami. Kita nyo naman kung sino pinakamaraming kwento dyan. Madaling araw na nung natulog kami at kinabukasan, inagahan ko talaga yung gising kasi based sa itinerary namin, dapat 5 AM makaalis na kami ng resort kasi para maabutan namin yung sandbar. Kaso sila kuya na late ng gising. Since covered nila yung breakfast, need pa nila magluto and kailangan din namin kumain kasi hindi lang sandbar yung pupuntahan namin and sure tanghali na kami makakarating. Habang naghihintay, nag-ikot-ikot muna kami ni Daddy sa resort. Ito nga pala yung isa sa kabana na kinuha namin. Ang sarap ng gantong umaga guys, walang iniisip na trabaho. Maya-maya tinawag kami ng mga friends ko para mag-coffee habang inaantay namin maluto yung breakfast. Habang nagkikwentuhan, dumating sila kuya and here's our breakfast. Kumain na rin kami and after nun, nag-asikaso na rin kami para umalis. Nung ready at nakaasikaso na ang lahat, aalis na kami at pupunta sa first destination. I'm so excited! Look at cars! Ang ganda ng outfit, diba? Papunta na kami sa bangka and nakakatawa kasi talaga tong friend ko si Fern, hindi magpapahuli. Patignan nyo kung anong gagawin. Boogs! Up! Human drone! Oh! Tapos biglang pasok ni Mel. Pakit na kami ng bangka and sobrang na-excite kami kasi ang first stop namin ay sa Bilaran Sandbar. Ayan, tinutulak na ni Kuya yung bangka and sobrang na-excite na talaga kami. Sobrang linaw ng tubig, kita nyo namin yung starfish and ayan, papunta na kami. Sabi ni Kuyang Bangkero, almost 45 minutes yung biyahe namin papunta doon. Pero hindi namin namalaya na ganun katagal kasi sobrang nag-enjoy kami. Nadaanan din pala namin yung Pagbilao Power Plant. Itong whale-shaped island, yan yung Kuwebang Lampas. Mamaya pupuntahan namin yan after namin sa sandbar kasi kailangan muna namin mauna doon para hindi kami maabutan ng high tide. May grupo na pabalik na mula sa sandbar and ayan, kumakaway sila. Syempre, kinawayin din namin sila pabalik.
Nandito na nga kami, and ayun, sobrang excited na talaga ako bumaba. First time ko makapunta sa sandbar, and kung makikita nyo kung gaano talaga ako nag-enjoy, para akong bata nagtatatalon sa tuwa. Nag-take talaga ako ng maraming pictures and videos, and maya-maya pagtingin ko yung mga kasama ko, kumakain ng buko. Ang perfect neto dito sa sandbar kasi isolated yung lugar, tapos may pabuko ka pa sa gitna ng dagat. Nung nakita nga ni ate na binivideoan ako ni daddy, ikinuha niya ako ng bagong buko, tapos siya pa mismo yung nagbukas. Nakakatuwa lang kasi mas na-enjoy ko talaga yung pag-vlog ngayon. After namin magbuko, ayan, nag-swimming na sila. And sobrang linaw ng tubig dyan, guys. Makikita mo talaga yung ilalim. And ayan, high tide na. Kanina nasa talampakan lang namin yung tubig, and ngayon nasa tuhod na. Kaya nag-decide na kami na pumunta sa next destination namin. Almost 15 minutes din yung biyahe bago kami makarating sa next stop namin, which is Cuevang Lampas. Pagbaba nga namin, natuwa kami kasi malinaw yung tubig. Perfect for snorkeling. Nung makababa na kami, nag-rash guard ako. Pinatong ko lang naman siya sa suot kong bikini kasi mag-i-snorkeling kami and pupunta kami sa cave. Etong Cuevang Lampas, katabi lang siya ng Puting Buhangin Beach. It's an interesting area to explore kasi yung tubig doon can be warm. Mababaw siya pero mabato. Ingat lang din sa sea urchins kasi ang dami nila. Hindi mo mamalaya na baka mamaya matapakan mo na. Ito nga pala yung rash guard ko. Super cute yan, tapos ang lakas makasexy. Hindi ko nga akalain na ganyan kaganda. Ililink ko na lang kung saan ko siya nabili. After namin ma-explore yung area, maikot yung kuweba, nag-swimming na kami and nag-snorkeling. Inubos na lang namin yung oras namin talaga para mag-enjoy. Nung malapit na matapos yung oras namin para magstay dito sa Cuevang Lampas, lumapit na kami dun sa bangka namin and dun na lang tinuloy yung pagsiswimming. Tignan nyo kung gaano kaganda at kalinaw yung tubig, diba? Perfect din yung nabili kong waterproof case kasi kanina ko pa siya gamit and yung cellphone ko talagang hindi nabasa. After ilang minutes, umalis na kami sa Cuevang Lampas and bumalik na kung saan kami nag-stay. Grabe, sobrang nag-enjoy talaga ako sa trip na to. Mula sa bonfire, sa camping, sa island hopping, sa lahat, sobrang nag-enjoy talaga ako. Pagdating namin doon, isa-isa na sila nag-asikaso. After ng nakakapagod na swimming and island hopping, sobrang natuwa kami kasi ang sarap ng hinanda nila kuya na pagkain. Decide na kami na kumain and bago lahat, syempre nag-pray muna kami. And after nun, chibog na. Mabuti nga at ganito yung kinuha namin kasi talagang nakakapagod after ng swimming. Kasi kung sakali, magpe-prepare pa kami ng food, unlike dito, naka-ready na pagdating namin. After namin kumain, nagpahinga lang kami saglit, tapos maya-maya nag-asikaso na kami ng gamit namin kasi aalis na kami. Nagpaalam na rin kami sa owner ng resort, yan si Kuya Red. Sobrang bait niyan and napaka-accommodating talaga. After magpaalam, ayan, umalis na rin kami and panibagong akyatan na naman ang aming gagawin. Kung nung papunta kami medyo madali dahil pababa, ngayon naman paakyat, nakakahingal. Pagdating namin sa sakyan, mabuti at malamig na and nakahinga kami ng maluwag kasi ang init-init. Nag-start na yung biyahe namin paalis and ayan, paalam pagbilaw sa uulitin. Dumaan na nga rin pala muna kami sa bilihan ng pasalubong. Sila kuya na nga rin pala yung pumili dyan, siguro dahil affiliated sila. Bumili rin pala kami netong longganisa, isa to sa mga specialty nila dito sa Quezon. And ayan, nagbayad na rin kami. Ito nga pala yung mga napamili ko. After namin bumili ng pasalubong, last stop namin ay sa Girasoles Farm. Located naman ito sa Candelaria, Quezon. Along the way naman ito, kaya dinaanan na namin bago kami umuwi. Itong Girasoles Farm ay tinatawag nilang Home of Blooming Sunflower Fields and Ornamental Plants. Grabe, pagpasok namin dyan, sobrang ganda. Ang daming iba't ibang klaseng bulaklak. Perfect itong place na to sa mga plantito at plantita kasi ang daming bulaklak talaga, mag-i-enjoy kayo dito. Kahit kami na hindi mahilig sa flowers ay talagang nagandahan at nag-enjoy dito. Ito naman yung sunflower field nila. Nag-ikot-ikot kami and nag-take na rin ng pictures and videos. Sa loob ng farm, meron silang resto and tinry namin yung famous buko halo-halo nila. Habang nag-aantay, nagkikwentuhan kami. Kapag nag-move to, ibig sabihin magkakapera tayong lahat.
Parang ayaw niya. Alam mo, sa kanina niya pa pinapagalaw. Yan ngayon nang tumigil. Hindi na ulangan. Magkaka-jowa ako kapag ka. Charot. Magkaka-jowa na ako. Oh my God. Pinilit. Hindi na jowa yun ha. Saan? Sobrang laugh trip talaga. Maya-maya, dumating na nga yung food namin. Ayan, yung buko halo-halo. Masarap siya. Not your ordinary halo-halo. May bit of buko siya. Yun nga, buko halo-halo. Ano ba? Kaya nga buko halo-halo. Tinry din namin yung pansit chami tsaka pansit habhab. Sobrang sarap ng pansit chami. Gusto ko tuloy kumain ngayon. After namin mabusog, ayan, uuwi na kami. Last stop na namin to, kaya babalik na kami ng Manila. And ayan, super nag-enjoy talaga ako sa trip na to. Saan naman kaya next? O siya, hanggang dito na lang. Kindly like, share, and follow. See you sa next vlog. Bye-bye!